Good morning. Andito tayo sa Barangay Tuguegarao at kasama natin si Nanay. Ano pong pangalan niyo, Nelia. Nay? Nelia Kalimag. Ilang taon na po kayo? 60 years old. Ah, kailan po kayong nagsimulang magsaka dito, Nay? Matagal na kasi since birth dito na ako eh. Dati farmer kami. Okay po. Sa panahon po yun na kayo ay nagsaka dito, may mga problema po ba kayong napagdaanan at napansin dito na hindi nyo po na solusyonan, wala pong solusyon na About sa about po sa ganun. sa kalagayan po ng tanim. Kasi nakikita po namin ang inyong mga tanim ay madaming sira. Maraming Yan lang naman ang problema ng farmer. Pag may time na wala, kahit maganda yung mais mo, kung madatnan ng ng Mga peste. peste, ganun. Wala pa po ba kayong nasubukang mga gamot na pampatay sa mga peste, Nay? Marami naman nang nabibiling gamot pero the same lang naman. Hindi po nagagamot yung tanim. Hindi. Yung mga iba lang Pero kasi karamihan ngayon, ngayong mga tanim ngayon, yung may uod. Opo, yun po. Pero ini-sprayan din yun pero wala lang. Pero paglaki naman nun, bubunga rin yung mais. Parang naiiwan na yung Paano po yung production nyo, Nay? Maganda po ba? Maganda rin. Dito lang sa Tuguegarao. Nay, ano pong inspirasyon nyo para magpatuloy na alagaan itong sakahan nyo, Nay? Kahit ganito ang sitwasyon ng pananim nyo. Inspirasyon. Linisan mong mabuti para sa ganun meron kang maani. Kagaya niyan, puro spray. Opo. So, ano pong nararamdaman nyo sa kalagayan ng inyong mga pananim, Nay? Maganda na rin to. Itong ganitong kalagayan ng mga mais. Kahit po may Maganda. mga konting sira. Oo. Kahit may konting sira yan, rin, may iiwan din yun. Bubunga at bubunga din yun. Kahit maliit lang siya, at least may bunga. So, ano pong mga pagsubok ang inyong nadaanan simula nagsaka kayo, Nay? Yung walang ulan, yung ganito na yung mga mais, talagang yun, mag-suffer ka. Kasi mahirap, syempre, intangan mo yung mo. Tapos ganun lang ang mangyari. Di syempre, masakit din sa loob mo yun. Opo. So, sa pagsasaka nyo, Nay, ano sa tingin nyo or sa opinion nyo yung kailangan nyong tulong na galing sa gobyerno, Nay? Gobyerno. Yung nagbibigay naman sila ng may binibigay naman silang free seeds. Opo. Meron. Dito po sa sakahan nyo, Nay, may mga sinubukan na po ba kayong mga hakbang para maiwasan itong ganitong problema na yung parang sariling yung solusyon? Ang sariling solusyon, pag ka na lang, siyempre alisin mo yung damo, naglilinis ka para lilinisan yung mga gilid pero talagang lahat ng tanim ngayon may ganyan na mga encounter mo. Opo. So, dito po sa problema ng insekto na dito sa pananim nyo, ano po yung pangkabuuang problema na idulot sa inyo, Nay, sa produksyon, ganun? Ngayon, mga past na anihan, ulan lang ang problema. Kasi di ba nun, walang ulan. Opo. Yun. Doon na naman na yung mga farmer. Konti na naman yung naani nila.
Hindi masyadong ano. Pero ngayon nag-ano, wala. Magandang hapon po, tatay. Ano po yung pangalan nila? Cecilio Mamawa, Ilang taon na po kayo? 58. 58. Gano'n na po kayo katagal naninirahan dito sa barangay Tuguegarao? Tagal na rin. Since 1994 kami na lang. As a farmer po, ano po yung parang problema po na kinakaharap ninyo sa pagtatanim? Ngayon yung yung mga kamahalan ng mga fertilizer ganyan bili. Aside po dyan, tatay, ano pa po yung ibang problema na nakakaapekto po sa inyong taniman? Gaya ng mga yung mga uod ganyan, tsaka yung time climate din, yung mga bagyo ganyan. Tay, paano po nakakaapekto yung mga problema ngayon sa ani ng inyong mga taniman? Ay malaki magre-reduce sa mga natin yan, yung mga ani natin pag ganyan na inaano siya ng ng mga uod ganun, natatama ng uod, magre-reduce yung production natin. Tay, ano po yung mga hakbang na inyong ginawa upang sa ganun masolusyonan yung mga problemang inyong kinakaharap? Unang-una, siyempre meron tayong mga gamot na na-apply diyan para mapugsa nga yung kaagad yung ganung na problema. Aside sa pero sa climate naman wala tayong magagawa dyan kasi hindi naman natin alam kung anong time o kagaya ng walang ulan, ganun din nakakaano rin yun. Kaya nababa yung Sinubukan niyo na po bang tay humingi ng tulong sa itaas upang sa ganun mabigyan din kayo ng tulong pinansyal o iba pa pong tulong galing po sa gobyerno? Meron din nag-ano rito pero di naman parati ganun. Meron din kagaya nung nakaraang linggo naman kami nakatanggap kami ng isang bag na bini as mga 9 to 8 kilos ganunan, basta one bag. Tay, ano po yung inyong mga pananim na inaalagaan po ngayon sa inyong taniman? Yung nagawa yung corn. Tay, ano po yung mga produkto na inyong ginagamit upang sa ganon makontrol ninyo yung mga peste na nakakaapekto sa inyong taniman? Yung mga gamot na yung kagaya ng yung mga Furadan dati, Furadan ngayon maraming klaseng insecticide na sinasabi na pang pugsa ng peste ng uod. Tay, ano po yung inyong motibasyon sa pagpapatuloy sa inyong pagsasaka sa inyong taniman? Wala tayong magawa, syempre pag yung talagang tuloy pa rin yun lang ang naasahan natin kukuha natin ng kinabukasan. Kaya tuloy pa rin kahit ganun yung may peste kaya mga sakuna na tuloy pa rin yung pagtatanim. At doon lamang po tay. Thank you po sa inyong oras na inilaan para sa amin. Maraming salamat po tay. Thank you rin, thank you. Magandang hapon po, Nay. Ano po pangalan niyo? Evangeline Kamakam, Ilang taon na po kayo, Nay? 59. Ilang taon na po kayo na nagsasaka? Or Ay, since bata pa lang kami, yun ang kinamulatan na namin. Di ba po magsasaka po kayo? Ano po yung pinaka mostly na tinatanim niyo po? Mais. Mais. Dati, tabako, pero mula nung nawala na yung father namin, mais na. Mais na po. May mga na-encounter po ba kayo dun sa na-problema? Oo. Sa mga Mais. Oo, nung nakaraan, yung inuod ba? Kung hindi kami nag-spray. mauod. Mm-mm. Ano ang insecticide po or pesticide po yung ginagamit niyo po? Yung Prebaton para sa sa mais. Tapos naman para sa damo, yung Roundup.
saka 240, saka atrasin. Malapit lang po dito yung Sa Sinapar. Saan ba dito? Saan po banda yung sinabara? Dito, papuntang lampasang itong San Antonio pa ganyan. Malapit na sa ano yan? Dito sa NFA, pagbaba ng NFA, Sinaparan na yun. Na ano po yung problema po na Ayun, nang dahil sa gamot nga nang na-spray, doon kami naka-recover ba. Oo. Tapos sa tulong naman, pagka nabagyo, meron naman kami natatanggap, binibigay ng DA. na-try nyo na po ba gumawa ng paraan or para ma-improve po yung Yung ano, Mga tanim niyo po. mga tanim. Oo naman. Gaya ng nag-ambag-ambag, ganun. Tsaka, syempre, pinag-uusapan sa ano, kung ano yung ano. Ayun, may binibigay naman ng ano, barangay namin para makatulong ba. yung previous po na ani, yung sobrang baba po nung Oo, from ano po, yung difference po, ilang kavan po ng mais yung dati, abutin kami ng 250. Ngayon lang, 198 na ano po. Lasako yun. Sa isang hektarya to? Ay, sa dalawa? 1.7 na yun. Ay, parang magto 2 hectares. Mm-mm. Kasi ang isang hektarya nasa 130, 120 years din. Mm-mm. Sana kung ano, pero... Kung maganda po yung Oo, ani, maganda. ganun kapag yung parang maximum na Pero pagka, ano, matumal. matumal din. At dito, 1 hectare, kapit lang 5 sa Uwen, sako. Yun nga, yung nitong ano kasi yung, hindi sila nag-spray. Ako nung pagkaganyan pa lang, talagang in-sprayan ko na kasi sabi ko, wala kang maani pagka pinabayaan. Ayun, in-sprayan ko, medyo maganda-ganda naman. Saka sa presyo, Ay, oo. mababa. Mababa. Dati 14.20, ngayon 13.20 lang. ano po yung mga suporta na kailangan ninyo po Sa pagtatanim, Opo, pag sa gobyerno po natin. Ninyo. dapat sana ang suporta ng ano, mag-ano sila ng produkto na para sa farmers pa, para sa ganun naman, maganda naman ang ani. Ganun ang gusto namin mga farmers. May nagkakandak po po dito ng Wala naman. wala. Wala. Meron, pero yung iba binibigyan, yung iba wala. Palakasan system na. Ano po yung mga motivation niyo Di magtanim ng magtanim para ano, hanggang sa oo, hanggang sa ganun ba. Huwag kang mawalan ng pag-asa ba na sabi nila. Try and try until you succeed. Thank you po. Thank you po, Nay. Sige. Salamat po. Sige. Magandang hapon po. Pwede po ba namin maitanong ang inyong pangalan po? Dito, di gamay. Ilang taon na po kayo? Tipan. Ilang years na po kayong nagsasaka? Ang tagal na. Mga bata pa ako. Na ay, ano na lang, 40 taon na lang. Ano po yung mga napansin niyo po mga pest problems po sa inyong pagsasaka? Ano yung pes? Problems? Ano yung mga peste po, mga mga Oo, pag nagtanim kami, may uod. Spray namin. Kamusta naman po yung mga problema niyo po sa mga pest effects sa mga inyong mga tanim na palay, ganun mga crops po? Kamusta naman po? Basta nag-spray kami, maalis din yung mga uod. Ano po yung mga problema na hinaharap niyo po tuwing may ano po kayo ng mga pest test sa inyong community po sa pagsasaka? Basta magsasaka, gano'n. Opo. Pes ba yun, pes? Opo, mga pest. Nag-spray kami, gano'n. Maalis din yung mga ano, pes nga. anong product po yung ginagamit pang spray? And ay mga ano ba yung mga pang-spray? Clear out, ganun, mga Helix.
Ano po yung mga tinatanim ng Mais. mais po? Yellow. May nakukuha po ba yung suporta galing po sa mga gobyerno? Minsan, ganun. Basta nailista yung pangalan. Kung walang nilista, walang ibibigay. Ano po yung mga hopes nyo po or motivation para sa inyo, future nyo pong pagtatanim ganun? May mga motivation po ba kayo kung na dapat ituloy yung pagtatanim nyo po ganun? Talagang tuloy ang pagtatanim at biglang kami kukuha ng mga hanap buhay nga namin yung mga mais. May mga techniques po ba kayo, methods para sa ano, may improve nyo po yung mga problema nyo sa mga pests? Oh, may input yan. Basta mag-spray ka ganun. Saka alagain mo Spray ka ng paradamo, ganun. Ano po yung mga problemang naharap nyo po except po sa mga pests ganun? Maliban po sa mga pests. Mga problema po na naharap Yung nyo. mga pes, ganun. Mga damo, sprayin mo, ganun. Wala na pong iba sa mga pests. Saan po banda yung bukid niyo? Sa baba. Sa baba lang. Hindi. Yung last po na ani nyo, di ba po Pikag. wala pong ulan na. Wala. So mababa po yung production. Sa 1 hektarya, 50 lang nakuha na. Nakasako po. Oo. Dapat yun may 180, ganun. Wala nang binawa. 160. Hindi nga na Yung ginamit nyo pong parang capital para po magtanim, nabawi nyo po dun sa... So nagkautang pa po. Kautang. Wala naman pong pumupuntang mga researcher dito para po tumulong doon. Meron din kami sa Mga galing po sa CA. DA, Iguano. Bibigay sila ng bini. Pero tapos na kami nagdanim sa nila ibigay yung mga Mga bini. kailangan. Wala na. Ganda sana kung agahan nilang magbigay ng bini. Pwedeng itanim. Ilang hektarya po yung sinasakan? 1 hektarya. Isang. Bukod po dun sa pesticide, alin pa po yung iba yung problema sa bukid? Yung mga panggamit doon, mga guano. Saan ka kukuha ng pangbili mo ng pangguano, gano'n. Kulang din po ba kayo sa mga gamit? Kulang sa panggamit. May ilog po ba na malapit dito kuhanan ng tubig? Medyo malayo. Need nyo po ba ng parang irrigation gano'n? May irrigation sa tabi pero hindi na natuloy. Hindi na tuloy. Hindi po nagagamit. Thank Thank you you po po sa info. Salamat po.